Nakagat daw po ng aso. Yun po yung sabi ni Grandmaster Wasiso during his interview. Yun daw po ang nangyari sa kalaban niya na si Grandmaster Lebon Aronian bago po yung second game ng American Cup. Bago ko po ipakita sa inyo yung video na kung saan interview siya at yun yung sinabi niya, ano bang nangyari sa second game? Tandaan nyo po, nanalo po si Wesley sa game 1 na kung saan ginawa natin ng video analysis yun. Ngayong game number 2, anong nangyari? Puti po si Lebon mas win si Lebon. Pero tingnan nyo nangyari E4, E5, Knight F3, Knight C6, nag-Bishop to C4, Bishop to C5. Italian yung pinili ni Grandmaster Lebon Aronian na sinagot ng Knight to C3. At yung Knight to C3 po ay napaka-basic po yan na tira. Tingnan nyo, napaka-symmetrical ng posisyon. Parehong-pareho, very equal. To be honest, sa aking opinion, kung gusto mo magpilit, hindi ito yung pinakamagandang approach. Pero pagka Knight F6, nag-castling, castling din si Wesley, and then nag-D3, nag-H6 naman. Okay? So, hindi po siya nag-D6. Pinili niya pong i-prevent yung pin. At ito naman pong si Lebon, tumira lang po ng H3 din. So, pagka H3, nag-A6 naman si Wesley. I was expecting D6, pero mas inuna niya ito. Tingin ko po, ang kanyang kadahilanan, gusto niyang patayin yung bishop later on. Yung mga ganun-ganun. Na sinagot po yan ng bishop to E3. Agad-agad, hinawan yung bishop na Wesley saw. Instead of it taking the bishop, kasi mangyayari yan pag kinapture mo, mabubuksan po ito no? Instead of taking, ang ginawa, nag-D6 lang. D6 lang si Wesley. At kung titingnan nyo po yung oras nila, mabilis po silang tumira pareho dyan. So si Wesley, hindi ganun ka problemado pa sa opening, both of them, kasi mukhang alam pa nila. Anyway, pagkatira po ng D6, kinapture ni Lebon. Binawi po ng pawn. At kahit pa paano, nagkaroon ng tinatawag na imbalances kasi hindi na symmetrical yung pawn structure. May double pawn dito si Wesley. Ang ginawa po ni Lebon, tumira po ng A4. A4 is preventing B5. Na sinagot ng B6 lang. So, parang nagkunat lang si Wesley. Solid lang tayo dito. Hindi lang yun. Kaya po yan nag-B6 din kahit na wala pang atake dito. Kasi baka mag-A5 Yun po yung ginagawa dyan ni Lebon. Anyway, sinagot po yan ng Knight to D5 na sinagot ni Wesley ng Bishop to E6. Develop lang. Tinirahan po ng atras lang. So, ang ganda ng ikot ng kabayo, no? Kasi ang mangyayari po, pag napalit-palit yung mga piyesa, mas madaling itabla. So, eto po, umatras lang, tumira po ng rook E8 si Wesley para defensan yung bishop kasi magkakaroon siya ng double isolated pawn sa E-file na sinagot ng takes and then capture. Pagka-capture, alam nyo ba sabi ng engine dito? Yes, close to equal, pero tingnan nyo, 0.36, may konting kalamangan yung white. At ako po, medyo kinakabahan ako sa posisyon. Kasi kung tao ang titingin dito, example yung level ko. Ito po yung mga nakikita kong problema. Maaari pong tumalon dito yung kabayo later on. Pwede itong pumunta dito, pwede kang mag F4, tapos mamaya dito, magbibigay ng malaking pressure po yan sa may G7, tapos mabubuksan pa yung F-file. Naku po, ang lakas nun. So, para sa akin, mas madaling laruin sa puti. At ang ginawa nga po ni Lebon Aronian dito, hindi ko ito in-expect, nag-G3. Pero ang G3 po is engine move na kung saan tamang magkiking move ka tapos saka kagagalaw sa kagaganon. Yun po yung sinasabi ng engine. Wesley naman ang tagal nag-isip dito. At ang best move po, maniwala kayo sa hindi, Queen E7. Yan ang sabi ng engine. Okay, pakita ko Ayan po, Queen E7 na ang weird kasi nga pag nag-Queen E7 ka, may talon na ganun no? Pero, yun daw yung number 1 engine mo Balik na po natin, no? Ang tinira po kasi ni Wesley, hindi naman yun. Siya po ay nag-G6 na medyo hindi daw ganun kaganda. Yan, medyo lumamang na pa ng konti. Slight advantage na po talaga. At ang aking nakikita, kahit ako po during live streaming, G6 din ititira ko Kasi talaga nakakailang po yung talo ng kabayo. Pero bakit binibigyan ng hindi magandang evaluation o sinasabi ng engine hindi daw yan yung pinakamaganda? Ewan ko. Talagang eto yung gusto niya Ako, yan din ititira ko para hindi dito Anyway, iba kasi yung engine mag-isip Ang ginawa po ni Lebon dito, medyo nasupresa ako. Kasi,
Ang talagang inaasahan ko, yung tulad ng sinabi ko kanina, pupunta po dito yung kabayo, mag-e-F4. O kung ayaw mo mag-E4, kahit na ihanda mo na lang, kailangan mong buksan yan. No, eto, para magkaroon ng atake. Kasi kung hindi mo gagawin yan, matatabla. At si Levon Aronian, abay talagang tumalab po ata yung kagat ng aso sa kanya. Kasi ang daming pwedeng tira. Pwede daw dito, pwede daw dito. Pati nga yung Knight H2 pwede para lang makapag-F4 eh. Para umatake. Kasi kailangan mong manalo. Yun ang kailangan mo. Abay, pinili niya pong mag-B3. Aray ko po. Dahil doon, napaka-passive na tira, napaka-slow play, solid, pero hindi mo kailangan maging solid kasi kailangan mong manalo. At pagkatira po ng B3, ayun, naging almost equal na. Equal na yung ganyan, actually 0.18 na lang. No? Kanina, slightly better eh. Sinagot po ni Wasiso yan na Queen to D7, tamang develop lang. And then, nag-king move na. Pagka-king move, nag-rook to D8. Ano pong mga intention yan? Ito po siya sa open file. Mamaya, pwede kang commenting na gano'n, tapos kain na gano'n. O kaya dito, tapos kain na gano'n. Diba? Kasi nga nakapin. Na sinagot po ng Queen to C1. Ayun, no? Pati yung Queen to C1, actually, na-weirduhan ako eh. Kasi ang common, di ba, dapat dito, no? Pero tingin ko ayaw niya ng ganun kasi mapapalit. Pero Queen to C1, bakit? Abay, lilipat po yan dito. Dito niya siguro gustong maglaro. Anyway, Wesley So, nag-King to H7. Ayan. Yung Queen C1 kasi, eto din yung isang tema niya eh. Pwede kasing gumanon, gumanon, may open na ganon. Diba? Ayan, no? Kaya dinipensa ni Wesley na sinagot lang ng Knight to C4 ni Levon. Ayan, no? Ang Knight to C4, hindi daw ganun kaganda. Tinirahan lang ng Queen to E7. Para saan yung Queen to E7? Gusto niya pong maigalaw ito. Kaya dinadalagan niya ng depensa ito. Kasi gusto niyan tumalon doon. At ang sinagot nga ni Levon, nag-queen doon eh. Alright? Pagkatira niya ng queen doon, tumira po ng tiradang knight to D4. Ayun, napakaganda ng knight to D4. Talagang naghahamon. Pagka knight to D4 ni Wesley, nag-rook to C1 to depend upon. Ito daw po, equal na. Ayan, oh, medyo may negative pa nga. Pero equal na equal po yan. Tumira po yan ng Knight H5 si Wesley. Nung nakita ko yung Knight H5, baka siya na yung gustong manalo. Gusto na manalo ni Wesley na tinirahan lang ng atras kabayo. Depensa sa isang kabayo. Tapos tinirahan pa ni Wesley ng B5. Siya na ata yung gustong manalo, guys. Nagpipilit pa eh. No? Ang kagandahan po ng B5 na yan, no? Later on, pag kinapture mo, ang bilis ng doble sa A file. Siya pa yung lalamang. Hindi makaganon eh kasi libre to eh. Oh, 'di ba? Kaya napilitan po 'yan, kinapture po yung D4. Na binawi ni Wesley ng pawn, of course. And then nag-queen to E2. Na tinirahan ni Wesley ng number 1 engine move. Rook lang po sa may C6. Ang pinaka-idea niya, pressure dito. Kasi susunod-sunurin po yan ng mga attacking ganun. Papaulanan. Ayun. Pagka rook to C6, kinapture yung pawn, binawi. And then, nag-night jump lang doon. Pagka night jump, ayun na, nag-open file na po. Hinamon, dinoble, kinain, takes, at nakauna si Wesley sa open file. So, dahil nakauna siya sa open file, looking good. Ang ginawa po dito ni Levon, nag-rook to C1, nagmamadaling dumipensa. Meron din po ako isang nakikita, baka magsisipor yan para ma-open yung file, na sinagot ng rook A2, di ka makamove ng pawn sa C. Tinirahan po ng queen to D1, na sinagot ng queen to C5, talagang ayaw patulakin. Hindi naman talaga makatulak dahil din dito eh. Pero wala siyang magawa. Naiipit siya ngayon. Ang ginawa po niyan is nag-knight to D1 na tinirahan ni Wesley ng queen to C3. Talagang di na makaporma. Oh. Ako, ang nakikita kong play kay Wesley, pwedeng ganito eh. Siya mamaya magbibigay ng pressure. Tapos yung knight, iikot mo lang. Ikot-ikot baby. No? Pero tinirahan po yan ng knight lang sa F3. Inatake yung E5 na dinepensa ni Wesley ng queen to C5. Pagka queen to C5, bumalik. Nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Yun ang nangyari. Actually, according po dito sa engine evaluation, pagka knight to E1, if Wesley So wanted to win, pwede niya pang i-push ng konti dito by playing queen A3 daw. Yun daw mas magandang play. Kasi pag bumalik siya dito, hindi mo naman kailangan depensa ng reyna yan, F6. Tapos yung knight ikot dito. Yun. Kasi pwede pong gumanito and then mag-sacrifice doon and then, doon lulusot.
Yun ang sinasabi ng engine kung gustong pilitin ni Wesley. Pero hindi naman kailangan ni Wesley manalo. Tabla lang ang kailangan. Champion na siya. At dahil natabla niya, nag-champion si Wesley. Congratulations, Wesley So. At anong nangyari sa interview? Eto po, panoorin niyo po yung interview ni Grandmaster Wesley So. So, eto po yung interview ni Wesley. Panoorin po natin. We are with our champion, Wesley So. And Wesley, congratulations. Your first time winning this event. You did lose to him a couple of years ago, so you have been a runner-up. How does it feel to win? Yeah, it feels wonderful. It feels great, man. I mean, doesn't happen often that I win a big tournament, so it's really unbelievable. Thanks, man, for encouraging me. I don't see it as unbelievable at all. Sobrang modest ni Wesley, no? Tingnan nyo, sinagot na siya ni Maurice. Hindi yun unbelievable. Malakas ka talaga, Brad. Malakas naman talaga siya eh. Pero sobrang bait or modest ni Wesley na kung saan parang pag nakakakuha siya ng something, hindi ako ganun kagaling pero unbelievable. Anyway, ganun talaga si Wesley. Masyadong mabait. The rest of us watching you from afar know you're a fantastic player. Take us through this last game. What were your thoughts knowing I got to at least make a draw, and how were you lucky in getting the kind of position you wanted? Yeah, for sure. Yeah, I mean, I knew this was gonna be a very tough game because Levon, he usually very determined. He bounces back. I must say also a big shout out to my opponent Levon Aronian, who's one of the best chess players who ever lived. As I said, it's a big honor to play with him because other than Sobrang bait ni Wesley, no? Pagkatapos ng talunin siya, shoutout niya pa. Pero ganun talaga siya. Ganun talaga si Wesley sa mga interview niya lagi, no? winning the classical world champion title, he's achieved everything there is to achieve in chess. Basically, he's been world number 2 for such a huge time. So it's a big honor for me to play him. World Cup winner, Olympiad gold medalist several times. Yeah, Levon is type of guy who gonna have a professional chess career, then he's the guy who's achieved everything. So, and he's very determined. I knew he bounces back like he bounced back against Fabi. Totoo yun. Si Lebon, kahit matalo, nakakabawi. Maraming beses may match siya kay Carlsen. Twice to beat si Carlsen. Tinalo pa niya. Malakas si Lebon. So, but at the same time, didn't know what opening to expect. I mean, what else do I play but my trusty Berlin E5 stuff, yeah? Like, I thought he would go for Bishop G5 lines and just go all out. Okay. But he's played this against Sam Sebian. I thought it's pretty... Ayan, medyo equal yung laban, ina-analyze yung game. Pero gusto ko lang tumalon sa parte na hindi na sila nag-analyze ng game, ha? Ayan, dito na malapit. Anyway, I think... Lebon told me after the game he's also not playing that well, like in his last few games, so he was happy with second. I think he's also a bit sick, like he got bit by a dog the other day, and I don't know if you heard about it. I did. Yeah, so I think Ang kulit ni Grandmaster Wesley So. Wala daw sa kondisyon kasi nga nakagat ng aso si Grandmaster Levon Aronian. Anyway, congratulations Wesley So. Gusto ko lang ipakita sa inyo pala kung ano ba ang mga dating resulta sa American Cup. By the way, lilinawin ko lang kasi marami po nagsasabi sa akin, mali daw po yung impormasyon na aking binibigay, no? Ang American Cup po ay hindi US Championship, okay? Magkaiba po ang US Championship kasi doon po maraming beses na nag-champion si Wesley. Ang American Cup, pang-5 pa lang to. Nagsimula ito noong 2020 wherein ang nag-champion si Caruana, second si Lebon. 2023 naman tinalo po ni Nakamura si Wesley sa finals. 2024 tinalo ni Lebon si Wesley sa finals. Tapos 2025 last year tinalo ni Hikaru Nakamura si Fabi. And finally Wesley So sa wakas nag-champion na din for the first time. Yun. Ayos. So, abangan po natin yung mga susunod na event ni Wesley. Ano ba yung susunod na malaki ang event ni Wesley? Bukod po sa mga rapid event, ito po yung pinakamalaki para sa akin. Ang Norway Chess. Grabe. Tingnan nyo po yung lineup niyan. Magyayari po ito sa May 25 to June 5. Ito po ay double round robin, bakbakan between
Magnus Carlsen, Vincent Kamer, Ali Reza, Pragnananda Gukesh, and Grandmaster Wesley So. Pusang gala, na-invite din ulit. Naglaro na siya dyan dati. So, tingnan po natin kung anong mangyayari dyan. Exciting yan. Baka mag-live ako dyan kung pwede. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Salamat po sa inyong support, ha. Don't forget to like and share. At syempre, abangan nyo po yung parating natin na Biyaherong Chess Apps. In few days po, lalabas na. In less than a week. Napakaganda ng app na to. Abangan nyo po. Muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share. Follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Salamat ulit sa support. Bye-bye!